Gusto mong manatiling aktibo sa pag-hiking o kahit maglakad-lakad lang sa parke, pero hindi nakikisama ang tuhod mo? Para dyan, ipapakita ko sa iyo ang 3 ehersisyo na makakatulong para mabawasan ang bigat sa tuhod mo at makaiwas sa sakit. Marami ang hindi nakakaalam kung gaano kabilis muling gumaan ang pakiramdam ng tuhod mo at kung paano ka ulit makakagalaw ng normal. Malaking pagkakamali para sa mga may edad na kapag sumakit ang tuhod, mas pinipiling hindi gumalaw at laging nakaupo. Hindi ka dapat mapasama sa ganitong negatibong siklo. Dahil kapag ginawa mo yon, mas lalala pa ang dahilan ng pananakit ng tuhod mo. Karaniwan, ito'y dulot ng sobrang ikli at banat ng kalamnan at fascia sa paligid ng tuhod na lalong lumalala. Kailangan mo ng paggalaw para manatiling flexible at maliksiyan. At syempre, kailangan mo ring magawa ang paggalaw na yan ng walang sakit. Sa pamamagitan ng ilang partikular na ehersisyo na ipapakita ko sa iyo mamaya at gamit ang mga ehersisyong ito, halos maibabalik mo na ang kakayahan mong makalakad ng maayos. Patuloy gumagalaw ang sistema at mahalaga ito kahit walang nararamdamang sakit sa tuhod, magandang paraan ng pag-iwas. At ipapakita ko sa iyo ngayon ang mga ehersisyo para sa kanang bahagi, para sa pananakit ng tuhod sa kanan. Kung ang pananakit ng tuhod mo ay nasa kaliwa, gawin mo lang ito sa kabilang bahagi. Walang masama kung gagawin mo ang ehersisyo sa magkabilang bahagi. Isa para sa nararamdaman mo ngayon at isa bilang pag-iwas, lalo na sa kanan. Ilipat mo ang bigat ng katawan mo sa kanan at pwede mong ilagay ng kaunti sa tabi ang kaliwang paa mo. At pagkatapos, yumuko ka lang ng tuwid ang likod mula sa balakang hanggat maramdaman mo sa likod ng tuhod na nagsisimula na ang pag-unat. Sumandal ka sa kabilang binti at dahan-dahan, pulgada-pulgada o kahit milimetro-milimetro, maingat mong ibaba pa ang katawan mo. Ang layunin ay makarating sa pinakababa, pero hindi kailangang pilitin. Pumunta ka lang sa taas na kaya mo pa ng maayos at mapapansin mong unti-unti kang makakababa pa. Pero huwag mong sirain ang pagsasanay na ito. Dahil sa likod ng tuhod, hindi maganda ang pakiramdam kapag sobra kang nag-stretch kasi nakakatakot yon at masyadong masakit sa pakiramdam. Kaya manatili ka lang sa posisyon na kahit may sakit sa likod ng tuhod, kaya mo pa ring tiisin. Habang lumuluwag ito, sumunod ka gamit ang iyong itaas na katawan, paunti-unti. Pagkatapos, ilagay ang kanang kamay sa likod ng kanang binti at hilahin gamit ang likod na parang babangon. Dahil nakakapit ka, hindi mo magagawa iyon at mananatili kang nakapwesto. Iyan ang mahalaga sa ganitong lakas na pagsasanay. Bitawan mo ulit at dahan-dahang dumulas pababa. Ulitin mo ulit! Kumakapit ka! Gustong itaas ang katawan mo, pwede pa itong mas mataas. Para sa'yo, walang problema. Gumagana ito kahit anong taas. Bitawan ulit, tapos mas pababain pa. Gusto mong umangat, inuulit mo pa. Bitawan mo ulit, pababain pa, ulitin at namnamin. Pag naabot mo ang haba ng kalamnan, magtagal pa ng kaunti at dahan-dahang bumalik pataas. Igalaw mo ng kaunti ang binti mo, baka gumaan na ang tuhod mo. Nainat na natin ang likod ng hita, ngayon naman binti ang iinat. Mahalaga ito dahil ang malaking binti o kambal na binti ay dumadaan sa tuhod. At sa sandaling masyadong maikli pa ang sistemang ito ng kalamnan at fascia, hinihila pababa ang hita. Pagkatapos, hindi komportable ang tuhod na sanhi ng pananakit. Kaya ngayon, pahahabain natin ito ng maayos para sa ating tuhod. Pupunta tayo sa isang nakaunat na anggulo. Kung wala ka pa nito, pwede ka ring gumamit ng libro o kahit ano pa. Naitaas mo lang ng kaunti ang paa. Kung wala ka ng alinman sa dalawa, ilagay mo na lang ang binti mo ng malayo sa likod. Hindi ito ganoon kaganda para sa pamamahagi ng lakas, pero maganda pa rin itong gamitin para sa pag-unat. Ipapakita ko dito. Pagkatapos, sabay-sabay nating ituwid at iunat ng husto ang tuhod. Dahan-dahang igalaw ang balakang paabante ng paunti-unti.
Pagkatapos, mararamdaman mo ang paghatak sa itaas na bahagi ng binti, kadalasan sa ilalim mismo ng likod ng tuhod. At ang maganda dito, ang gravity na mismo ang gumagawa ng ehersisyo. Tatayo ka lang, ililipat mo ang bigat ng katawan mo sa gilid na ginagawa mo ngayon sa kanan. At itutulak mo ang balakang mo paabante ng paunti-unti. Habang lumuluwag ang binti, pinapataas mo ang pag-unat. Ngayon, gagamitin na natin ang lakas ng pagsasanay. Ibig sabihin, ang mga daliri ng paa mo ay itinutulak laban sa gulong ng tuhod, libro o sahig, depende sa posisyon mo. Madiin, parang gusto mong tumayo sa dulo ng mga daliri ng paa. Kasabay nito, iniunat mo ang tuhod mo para hindi tumaas ang sakong mo. Pagkatapos, mag-relax ka at umusad ka ng kaunti pa gamit ang balakang mo. Tapos ulitin mo. Idiin mo ulit ang paa mo sa sahig, mag-relax, at umusad pa ng kaunti. At mapapansin mo na mas gumaganda ang pag-unat ng kalamnan mo. Ilipat ang bigat ng katawan sa kanang bahagi hanggat maaari at ulitin. Iunat ulit pababa. Bitawan mo, mag-relax, at subukang umabot pa sa pag-unat. At dahan-dahan kang bumalik. Laging dahan-dahan ang galaw kasi sobrang intense ng mga pag-unat. Kung may suot kang sapatos, tanggalin muna ang sapatos sa paa na gamit mo sa pag-ehersisyo. Ngayon, kailangan natin ng exercise loop o sinturon dahil hindi basta-basta ang ehersisyong ito. Kapag tama ang paggawa mo nito, napaka-epektibo kaya sulit ang pagsisikap. Oh, tingnan mo, nilagay ko na ang loop sa paa ko. At ngayon, hihiga ka ng nakadapa at isasama mo ang paa mo. At pagkatapos, siguraduhin mo muna na ang kanang singit mo ay nakadikit ng buo sa sahig. At kapag nangyari na yon, dahan-dahan mong hihilahin gamit ang strap ang paa mo papalapit sa puwitan mo. Siguro iniisip mo, bakit niya ginagamit ang strap? Pwede naman diretso, tama, pero karamihan ng tao, baka pati ikaw, para maabot ang paa, madalas mo ring iangat ang balakang, ilalayo ang singit sa sahig, kasi kung hindi, hindi mo mailalapit ng husto ang binti papunta sa puwitan. Dahil dito, pinapahaba natin ang braso gamit ang strap. At pagkatapos, maaari kang humiga ng tuwid at sa ikalawang bahagi, dahan-dahan mong hilahin ang paa papalapit sa puwitan. At yan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng ehersisyong ito, kaya ginagawa natin ito ng ganito. At pagkatapos, dahan-dahan mo pang hinihila ng kaunti pa. Maghintay ka hanggang sa bumigay ito. Ang tamang sakit ay tamang pag-iisip. At pagkatapos ay gagawin natin ang ating lakas na pagsasanay. Binubuo ito ngayon ng pagnanais ng binti na iunat. Subukan mong iunat ang iyong binti. Hindi magagawa dahil mahigpit ang strap. Mag-relax ulit at subukang lumalim ang pag-unat. Ulitin at hilahin ang paa palayo sa puwitan. Bitawan mo ulit at subukan mong lumalim pa sa pag-unat. At ulitin mo, gusto ng paa mong lumayo sa puwitan. Panatilihin mo ang pag-igting. Ang lakas na gamit mo sa paghila ng paa. Pagkatapos, mag-relax at lumapit ulit ng kaunti. At pagkatapos, bitawan mo ang loop at subukan mong aktibong ilapit ulit ang paa mo sa puwitan. Kapag sumakit ang binti, iunat agad ang paa at hintaying mawala ang pulikat.
Kung hindi pa rin, hilahin ang paa papalapit sa puwitan. At pagkatapos, dahan-dahan kang bumalik sa dating posisyon. Sige, tumayo ka na ngayon. Subukang maglakad ng ilang hakbang at maramdaman mo sa tuhod mo ang epekto nito. Maaaring sabihin mo, ang gaan na pala nito. Nasaan na ang sakit ko? Kung gusto mo pa ng karagdagang impormasyon tungkol sa pananakit ng tuhod. Si Peter at ako ay pinagsama namin ang lahat ng aming kaalaman sa isang gabay kung saan maaari mong basahin ng eksakto. Makakakuha ka pa ng mas maraming ehersisyo na maaari mong i-print at kung gusto mong i-download ito, syempre, libre lang. Pakitingnan mo ang link sa ilalim ng video o sa unang komento.